Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras sa alas 5 ng umaga, Miyerkules, January 22, 2025. Gabay araw-araw na pagdinilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And we are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Kasama niyo po, Coach JC Libiran, together with my partner over Zoom. Yes, mapagpalang araw po, Coach JC at sa lahat ng ating mga tagapinig. Ako po si Mark Lito Pasisido, aka Brotherly Yours. Yes, maraming salamat, Brother Mark, for serving with me. High five, high five. High five tayo, high five. High five. Sa mga kasama natin ngayon na nakikinig sa AM radio at tayo rin po ay napapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa Facebook live stream natin ng DZRV 846 and also over our Facebook live sa Light of Jesus Family. Ayan, tayo rin po ay nasa YouTube, Veritas PH, at ayan, Veritas PH live stream. Napapakinggan rin po sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. At tayo po ay pwede pong mag-text po kayo sa amin at 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Nako, maraming salamat po for joining us once again. Tag your friends, share this Facebook Live, and looking forward sa ating magandang kwentuhan ngayon. Mark, Happy New Year, brother. We are Happy already New on Year. the third week. Tama ba? Yes, third. Grabe. At maraming naganap, maraming mga pangyayari, most especially sa paligid natin, I'm sure sa mga buhay natin. And ayan, we want also to let them know ano ba ang ating pag-uusapan for today. Feel free to share with them ang ating question, brother. Yes, ang ating pag-uusapan ngayon, ating reflection question is sa mga sandaling feeling mo'y wala ng pag-asa. Paano mo nahanap ang lakas o pag-asa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus? Grabe. We have this year, 'di ba, the Jubilee Year of Hope. Pero aminin natin, real talk lang, yes, nawawalan tayo ng pag-asa. Tayo ay nasusubukan, may mga pagsubok sa ating buhay. Sa akin, brother, mauna na ako, no? And then, feel free to share after this. Kagaling-galing ko lang, no, sa ospital kagabi. Kaya, medyo late na nakauwi. Kasi bumisita ko sa akin pong kapatid, no? Nakakatandang kapatid. Siya po ay naka-confine ngayon dito sa National Kidney Transplant Institute. And nagpapagaling pa siya, nag-go through siya ng dialysis, no? And brother, when I was there, I was really going around. Of course, hindi ko naman kakilala yung ibang mga tao sa paligid, doon sa mga katabi niya sa ospital. Pero I'm praying for them, no? I was praying for them kasi alam ko talagang hindi biro yung hospital ka nga lang, ma-emergency ka isang beses, ibang level na yon. How much more kung matagalan kang nagpapagaling, no? Kaya our heart goes, no, sa mga nagpapagaling po, no, go through sa mga iba't ibang mga dialysis o kaya iba chemotherapy. And I was able to talk doon sa isang katabi namin. They've been in the hospital, brother, since December. So imagine mo, doon na nagpasko, doon nagbagong taon, and even doon nag-celebrate ng birthday, no, yung nagbabantay. Kaya parang yung kwentuhan namin yun, tapos sabi ko, okay lang ba ipag-pray ko, no? Ito pong mahal nyo sa buhay. Tapos doon, kahit papano, nakita ko na umalis ako doon sa lugar na meron siyang ngiti, may pag-asa. Kailangan natin yun kasi kapag nawalan tayo ng pag-asa, nako, everything follows, no? How about for you, brother? Ayan, sa akin medyo relate ako dun sa ating ebanghelyo ngayon. And alam naman natin yung ebanghelyo natin, siguro para sa akin ang mensahe nitong ating gospel reading ay kahit po sa mga sitwasyon ng paghatol o kawalan ng pag-asa, ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay nangunguna. Yan, alam niyo po, tulad ng lalaking paralisado o tuyot ang kamay sa ebanghelyo, minsan parang ganun din po tayo, parang
wala nang magagawa, wala nang pag-asa o walang solusyon sa mga pinagdaraanan natin. Pero tulad po niya, ang sekreto ay ang lumapit kay Jesus. Sa personal ko pong karanasan, may tatlo akong naging paraan para makahanap ng lakas at pag-asa sa Diyos. Unang-una po sa pagbabasa ng Bible o salita ng Diyos. Sa tuwing nagbabasa ako ng Biblia, palagi may mga salita na parang sinasadya para sa akin. Para po bang si Lord mismo ang nagsasabi, anak, kaya mo yan. Ako ang bahala sa iyo. Yan, isa po sa paborito ko ay ang sinabi sa Jeremiah 29:11. Yan, for I know the plans I have for you, plans to give you hope and future. Isa po ito sa nagbigay sa akin ng tiwala na kahit anong mangyari, hawak niya ang buhay ko. At pangalawa po, sa panalangin. Yan, kapag dumudulog po ako kay Lord, nararamdaman ko ang presensya niya. Minsan, umiiyak lang ako sa kanya at sinasabi ko, Lord, hindi ko na kaya, bahala ka na. At doon ko po nararamdaman na habang sinuko ko yung mga bigat ko, sinisimulan niya akong buhatin. Tulad ng ginawa niya sa lalaking tuyot ang kamay, hindi po siya nagdalawang isip na tumulong. Pangatlo, sa mga pangyayari sa buhay. Minsan po si Lord ay nagpaparamdam sa pamamagitan ng mga simpleng pangyayari o kaganapan. May mga pagkakataong napapaisip ako, Lord, ang hirap na ng buhay ko. Pero bigla akong makakakita ng sitwasyon ng ibang tao na mas mahirap pa kesa sa akin. Doon ko po nare-realize na kahit sa struggles ko, blessed pa rin ako. At kung sila po, kaya nilang magpatuloy, paano pa kaya ako na may Diyos na kasama? At pareho ng ginawa ni Jesus sa lalaki sa sinagoga, ipinapaalala po niya na kahit ano pang sitwasyon ang kinakaharap natin, walang imposible sa Kanya. Basta't lumapit tayo, magtiwala at hayaan siyang pumilos sa buhay natin. Minsan po kasi hindi natin agad napapansin pero gumagawa talaga siya ng paraan para tulungan tayo. At sa pamamagitan ng salita niya, sa panalangin at sa mga tao o pangyayari sa paligid natin. Kaya mga kagabay, sa mga panahon na parang wala ng pag-asa, alalahanin natin may Diyos na handang dumamay Amen. at magpagaling. Ang kailangan lang natin ay tumugon, magtiwala at lumapit sa Kanya. Pero ito nga po ang tanong mga kapatid, sa tuwing feeling mo'y wala ng pag-asa, kumakatok ka ba kay Jesus? Panalig. Ang ating Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya. Lumapit po tayo sa Kanya at hayaan nating ang Kanyang pagmamahal ang magbigay buhay sa ating mga tuyot na sitwasyon. Amen. Wow. Thank you, brother, for sharing that. We needed to anchor it, no, sa salita ng Diyos. Tama-tama kasi ngayon rin Yes. ay whole month, no, dedicated sa pagbabasa ng Biblia. At tama nga naman talaga na kapag tayo ay babad na babad, no, sa salita ng Diyos, ito ay magkakaroon ng magbibigay sa atin ng pag-asa at tayo rin ay magiging So, pag-asa, no, para sa iba. At this moment, no, ayan po, join us in the conversation. Muli ang ating pong tanong sa mga sandaling feeling mo na wawalan ka ng pag-asa, paano mo nahahanap ang lakas, no, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus? Ang gabay po, letting you know, ayan, is the Mondays to Friday, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. At kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At talagang ang aming pong imbitasyon ay, ayan, simula ng bawat araw ng may magandang balita. Every gising is a blessing. Kaya, brother, tingnan natin, may mga nagko-comment sa atin. Ayan, shout out kay Elmer from Feast Malolos, kay Brother JL Chico ng ating gabay, no, Tuesday edition with Brother Randall Serrano. Dito nakikita ko, bro, please check yung ating Light of Jesus Family Facebook page. Sa akin, nakita ko si Marisa Ferrer. Sabi niya, correct, ang Diyos, ang kalakasan ng tao. Ako ay patunay na sa Diyos ko natagpuan at siya ang nagpapagaan ng mga problema ko sa buhay. Salamat poong Jesus. Si Lourdes, sabi niya, have a safe day, everyone. At salamat kay Alvina, nagpadala ng mga hearts, no? Yung mga nagpapadala ng lights, ng mga stars. Thank you po sa inyo. Ito si Lourdes. Ayan, thank you. Si Rosa Maria, good morning po. At may mga text message pang pumasok. But feel free, brother. Meron bang mga pagbati sa Light of Jesus Family Facebook page? yan, sa ating Light of Jesus Family Facebook page, nandito yung ating mga avid listeners, si Sister Lourdes Beato and si Sister Cathy Kalamlam, yan, from Fairview. Yan, shout out po sa inyo. And syempre, gamitin ko na rin itong pagkakataon na ito para mag-shout out sa aking the most wonderful wife, the most wonderful and beautiful
woman in my life na birthday niya po ngayon, si Sheila May Yay! Happy Tassis birthday! Ayan, sa mga nag-celebrate ng birthday ngayong month of January. Brother, speaking of birthday, next week, ang ate ko naman, no, si Ate Liza will be celebrating her birthday. Kaya tama-tama happy po yan, no? birthday. Feel free to share with us ang inyo pong mga prayer petitions, ang inyo pong mga comment, no? At babasahin pa po natin mamaya yan. Ito, may mga text messages pumasok. Mamaya, babalikan po namin ito. Manalangin po tayo at idulog natin, itaas natin sa Panginoon ang ating mga prayer petition. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, wala hanggan at nag-uumapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sinilikha. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus sa araw-araw. Sa araw na ito, aking itiyatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa ating kwentong gabay na babasahin sa atin ni Brother Mark. Go ahead, brother. Yes, ang ating kwento ng inspirasyon ngayon ay mula kay Tyrone Dison. Hango ito mula sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 3, verse 3. At sabi roon, tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Ang kwento natin ay pinamagatang tubig na nagbibigay buhay. Saan ni Brother Tyrone mula sa ating gabay? Mahigit 15 taon na ang nakalipas, nakunan kami at nawala ang aming unang anak na si P. Labis ang pagdadalamhati namin at parang nawalan kami ng buhay. Katulad kami ng lalaking paralisado ang kamay. Sa ibang translasyon, inilarawan siya bilang tuyot ang kamay. Naikumpara ko ito sa pasas. Kung ang sariwang bunga nito ay puno ng tubig, ang pasas naman ay tuyo at lanta. May mga bahagi ba ng buhay mong nanunuyot na? Mga relasyong nalalanta? Mga pangarap na nasunog? Marahil ay kailangan mong buhayin itong muli. Marahil ay kailangan mo ang tubig na nagbibigay buhay, si Jesus, na dumating upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Ngayon ay araw ng panalangin para sa hindi pa naisisilang na sanggol. Habang ipinagdarasal namin si P, nagpapasalamat kaming binigyang sigla muli ng Diyos ang lahat ng bahagi ng aming buhay. Hindi man madali ang paghilom at pagbangon, tiyak ang kakontentuhan sa piling niya. Pag nilayan natin at manalangin tayo, hanapin mo ang awiting Living Water ng Feast Worship. Basahin mo ang liriko, pakinggan ang kanta at magpuri sa Diyos. Dahil sa iyo, nahanap ko ang sagot. Ikaw lamang ang tanging mahalaga, Jesus. Wala nang iba pa. Ikaw ang aking tubig na nagbibigay buhay. San Vicente, Diakono at Martir, panalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Mark, for reading ating kwentong gabay. Of course, ito ay isinulat ni Brother Tyrone. Si Brother Tyrone ay isa sa mga leaders natin sa ating feast sa US, no? Kaya praying for you, brother, sa iyong pamilya at of course sa ating mga feast over there. At meron tayo kasi, di ba, feast dito sa Mega Manila, meron tayong feast ng provincial at meron tayong feast ng international. I think at this moment, no, tayo po ay magkakaroon ng isang quick break para sa ating mga patalastas, sa ating mga sponsors. At muli, samahan niyo po kami, tag your friends, share this Facebook Live, ang ating pong question sa sandaling. Ayan, sa mga sandaling feeling mo nawawalan ka ng pag-asa, paano mo nahanap ang lakas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus? Magbabalik po ang ating programang gabay. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo, and this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Kasama niyo po Coach JC together with Brother Mark Lee Isidro. Ayan, natapos tayo, brother, no, sa ating
kwentuhan at magbasa ng gabay. At may mga kasama tayong nagjo-join sa atin ngayon. Shout out ulit tayo kay Sis Laina, good morning sa mga kasama at sa gabay. Si Adelaida ay from Las Piñas. Si Cory, happy Wednesday. Si Gliceria, bumabati sa atin. Every gising is a blessing from Binondo, Manila. Si Marisa, ito brother, sabi si Sis Marisa nagsabi nito. Sabi niya, mabuhay. Happy Wednesday sa dalawang gwapo. Grabe, talagang favorite. Napapansin ko, Sis Marisa, laging yun na ang pagbati mo sa amin, Okay, letting you know na hindi lang si Brother Tony at si Brother Mark ang kasama ko, Kasama ko rin minsan si Sir Roniet, Dayo, at saka si Sally De Silva, At least tama naman, ginawa tayong lahat na maganda at gwapo, pogi, Amen. Ayan, salamat sa iyo. Si Trinidad, sabi niya, mapagpalang umaga. God is good all the time. I'm watching from Cainta, Rizal. At sabi ni Trinidad Tanate, thank you Lord for every day. Ayan, blessings, Si Dory, bumabati sa atin, thank you. Ayan, sabi niya, nabigyan tayo ng kalakasan. Maraming salamat Lord. Hindi nagsasawa sa amin. Ayan, sa mga kahilingan. Thank you po. From Pampanga. Ayan, salamat. Si Emmy, aleluya, aleluya. Thank you po. Ayan, daming pagbati, brother. Si Roberto, pagalingin nyo na Panginoon ang aking anak na si Alan. At ayan, sa kanyang karamdaman. Amen. So, yung po mga panalangin ninyo, pinagsasama-sama natin dito sa Misa, sa Radio Veritas. Kaya, let's continue to share it and let's pray for each other. Si Lolit, bumabati sa atin. Sabi niya, think positive, always, love. Ayan. And then, si Rose, salamat sa iyo Rose, sabi niya, laging lumalapit sa Diyos through prayers po, sa pagbabasa ng Biblia, pakikinig sa inyong programa every day, at nagbibigay ng pag-asa sa akin. Ako, salamat sa iyo Si Liza, ayan, sabi niya, good morning po, with God, nothing is impossible. My 5-year-old apo, morning prayer concludes. O, diba? Every gising is a blessing. Yung apo niya raw. Ay, salamat po sa inyo. Ayan. Brother Mark, meron ba dyan? Over there? Sige. Yan, sa ating Light of Jesus Family Facebook page, yan, binabati mga avid listener natin si Chitin Crisanto, si Nonita Manalastas, good morning and blessed Wednesday. Yan, medyo may sharing dito si Sister Grace Canoy, sabi niya dito, maraming salamat po sa araw-araw kong paghanap buhay para sa mga anak at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan sa araw-araw. Gabayan mo po kaming mag-ina at lalo na sa aking mga kahit malayo ako sa kanila. Amen. Amen. Thank you. Ito, si Liza Salonga, please include in your prayers good health for my mom who celebrated her birthday yesterday. Happy birthday po. Ayan. Si Maria, salamat sa ating Panginoon. At sabi niya, salamat sa Panginoon. Thank you. Sige, just keep it coming. Dito, yung mga text message natin. Thank you for patiently waiting. Basahin natin ngayon. Sabi dito ni Kapanalig 1500, good day, gabay, magbalang umaga sa inyo. Ayan, paki-include sa prayer ang fast healing of my daughter si Sam. Palaging ligtas tayo. Ayan, soul of my husband Bobby, avid listener from Bukawi. Salamat po. Sabi niya, maging matatag tayo. Ayan, sa buhay. Thank you. Si Kapanalig 5603, good AM po, Brother Mark, Coach Tracy. Thank God it's Wednesday. God bless us all. Viva Señor Santo Niño. Yes, tama naman, Viva. We celebrated it last time, from the Black Nazarene, di ba? Ngayon naman, ayan, Santo Niño. Reminding us all, lahat yan, iba-ibang imahe ng ating Panginoon, pero dinadala tayo sa Kanya, Ayan, sabi niya his blessings and salamat sa good health. Ang wish ko itong 2025, ang kalusugan ng aking pamilya, my husband, my children, my grandchildren. Financial blessings for our needs. Salamat po, Danay Dulce. Ayan, sabi niya, Third Order of Carmelite of Las Piñas. Thank you, Nanay. Ito, si Kapalarig 8896, good AM po. Blessed Wednesday, thank you for a new day. God bless you, brothers. Salamat po sa gabay. Watching from Bagak, Bataan, si Nona Manalastas. At si Kapanalig 8278, Kapanalig, please intercede for my son's divine healing and protection with other special petitions. Salamat sa iyo, Kapanalig Mike of Rizal. At ito naman, Kapanalig 1500, pasama po sa banal na misa, Melchor Venturina, Leonidas de Jesus. Amen. Thank you. Ang dami po mga text messages na pumasok, maraming mga comments na pumapasok. Ramdam na ramdam po namin kayo ni Brother Mark, nakasama po namin kayo dito sa ating episode ng Gabay.
Brother Mark, no, itong mga binasa natin ay mula sa ating mga devotionals, no? At available pa rin po 'yan sa feastbooks.ph, gifts that are good for the heart and soul. Kaya add to cart na, add to heart pa. Nandyan ang gabay, yung binasa po natin. Ang Didake, yung English version. Yung pong companion, ito po yung daily readings natin at prayer journal. At yung Sabat naman ay mga homilies, reflections po ng mga kaparian. Available pa rin po ang ating Feast Magazine for the month of January. Ang ganda ng theme, New Beginnings. At Brother Mark, letting you know, no, na ako po ay may contribution dyan. Nagsulat, begin with the win in mind. At hopefully po, you can get a copy, either digital or the hard copy, available po sa feastbooks.ph, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop. Maraming salamat sa ating mga kaibigan from feastbooks.ph. No, our feast is all around the globe and all around the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. I'm sure there's a feast near you at kung sakaling wala man, o baka ikaw ang tinatawag ni Lord, no, na mag-build ng feast light dyan sa inyong area. Brother Mark, eto, maybe we can invite them to download ang ating Feast app. Go ahead, brother. Yes, download our Feast app. Marami po kayong matututunan dyan. Marami rin libre. Pero if you want to learn more and supplement more of your faith para mas lumalim at lumawak ang inyong kaalaman, you can subscribe for a little amount lang naman. Sobrang malaki rin ang tulong po sa inyo. So, Feed Your Faith, Read the Bible, Daily Devotions, Weekly Feast Talk Series, and marami pa po kayo makukuha. Download the app, available po yan sa ating sa Android po, sa Google Play, and also sa iOS, sa ating App Store. Yan, Feed Your Faith. Salamat, Brother Mark, no? At marami pong salamat for being our partners sa aming pong ministry. At dito sa media, sa ating mga Mercy Ministries, kayo po ay biyaya sa radyo. Sabihin nyo ngayon, I am blessed to be a blessing, di ba? You are blessed to be a blessing. At sa inyo pong pagbibigay, ayan, we're able to help ang ating mga Feast Mercy Ministries from womb to tomb. At salamat po, no, dahil sa inyong pagbibigay, sa inyong donasyon, we're able to sustain ang ating pong mga gastusin para sa ating mga lost, the last, and the least. So let's continue the cycle of generosity. Let's invest in the mission of impacting lives. At para po sa paraan ng pagtulong, bumisita po sa www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. Muli, bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com. And marami pong salamat sa inyong suporta sa Biyaya sa Radio. At ang aming panalangin na i-bless kayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Yan! Yehey! We are blessed to be a blessing. Brother Mark, again, letting you know na ngayong umaga kasama nyo kami, no? Tuwing Wednesday, no? Ang Wednesday edition, 5 to 5:30 na umaga. At hindi lang naman ako, no? Si Brother Mark, ang mga kasama namin. We have Tony, we have Ronette, we have si Sally. And letting you know na kapag sa gabi naman, samahan nyo rin po kami. Bisitahin nyo ang Facebook Live ng The Feast You Belt. Ang ating talk mamaya ay God's Generosity ng ating series na More Than Enough. At kung makakaatin po kayo ng live event, no, sa Manila area, samahan niyo po kami, no, mga young professionals, mga estudyante, and everyone is actually welcome to join us. Ang ganda ng series, brother, kasi talagang pag-uusapan natin, no, nagtitiwala ka ba sa kabutihan, no, at pagbibigay ng Panginoon Diyos, or nagtitiwala ka lang sa sarili mong kakayahan, no? Alam natin yan, bro, kasi pareho tayong pamilyadong tao, no? Padre de pamilya. At minsan, di ba, we rely on our own strength and understanding, efforts, doing our way. Makakalimutan natin, no, na talagang mas maganda ang Panginoon Diyos pagdating sa kanyang plano at sa kanya pagbibigay. Amen. Meron ka bang karanasan niya, brother, recently on how God has been generous through you, sa iyong pamilya, sa iyong, buhay? Yes, of course naman, maraming biglaang biyaya ang ginagawa ang Diyos. Tulad na lang na recently nga, napapagkwentuhan natin na sabi ko, parang hindi sapat ang aking kinikita. Kasi as a real estate agent, kung wala akong benta, walang kita. Pero ayun, ginawa ni Lord, binigyan ako ng bagong trabaho na pwede kong gawin part-time or full-time or very flexible as a virtual assistant. So ang client ko nasa US, so kaya kong pagsabayin pareha. So such a blessing. Napakagaling ng ating Panginoon. Amen. At kapag raw ang ating mga kamay, no, Brother Mark, ay punong-puno, no?
paano ka makakatanggap ng mga bagong biyaya, no, sa Panginoon Diyos. Kaya kailangan rin, no, i-declutter, kailangan rin nating i-let go, kailangan patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Kasi in the world we're in, a lot of people are into, di ba, a lot of materialism, consumerism, no, ayan. Ang nangyayari, ang daming bagay sa buhay natin, nakalimutan natin maglagay ng puwang para gumalaw ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya importante rin talaga na ayan, magtiwala tayo sa generosity, no, ng ating Panginoon, no? So, if you want to know Amen. more about this, mamaya po samahan nyo kami sa Facebook Live po ng, ayan, Feast U-Belt, o kaya join us live sa Jollibee USA Dapitan 6 to 8 p.m. And definitely it will be a great, ayan, celebration, no, with you, no? More than enough. Brother Mark, meron pa tayong oras, meron pang nag-text dito, no? Si Kapanalig 8210, sabi niya, "Good morning, brothers. Grateful to the Lord for a brand new day and extra thankful to Him for bringing people like you in our life, and affecting us positively until it becomes our way of life. More power po. God bless." Si Kapanalig Nelson Immaculata Jr. Las Piñas, no? At shout out rin kay Maki at kay Dottie, mga nakikinig yan, no, sa atin, ng mga avid listeners natin. Thank you so much. Of course, no, to the Feast family natin, at lalong-lalo na shout out sa ating Feast U-Belt family. Salamat po sa inyo. I think at this moment, tayo po ay manalangin. Let's bring before God ang ating po mga prayer petitions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Nangusap kayo muli sa amin at pinahalahanan nyo na sa mabuting balita ngayon na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang mga pananampalataya namin na nasusubukan ng mga pagsubok at problema, alam namin, Panginoon, ay bibigyan mo kami, no, ng pag-asa, bibigyan nyo kami ng biyaya at ng assurance, no, Lord, na nandyan lang kayo. Sasamahan nyo po kami. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyo, Brother Mark. High five. Thank you for serving with me. Muli, this is Coach Jason Libian with Brother Mark. At pakinggan niyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. At nagsasabi po kami sa inyo na si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. God bless everyone. Thank you, Brother Mark. Thank you. Kapag araw-araw na pagdinilang